Good day everyone, I'm Tim Segura from Toyota Abad Santos, and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong 2024 Toyota Hilux sa 2.4 4x2 Conquest. So let's go! Itong asa harapan nyo ngayon is yung ating 2024 Toyota Hilux 2.4 4x2 Conquest. Ito yung mid-level natin sa Hilux. And ang SRP pala nito is 1,675,000 pesos. And itong Hilux is available to in 6 different variants. Meron tayong J, E, G, Conquest na 2.4 which is itong asa harapan nyo, Conquest na 2.8, and yung top of the line natin na GR Sport. And itong specific variant na to is available to in 5 different colors. Meron tayong Attitude Black, Super White, Gray Metallic, Emotional Red, and dun sa Emotional Red is may additional lang tayo na 20,000 pesos. And itong i-review natin is Oxide Bronze Metallic. So kung naghahanap ka ng pickup na pang matagalan and hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo, I would recommend na kunin mo tong Hilux. So wag na nating patagalin, i-check na natin yung interior and exterior niya. Asakin yung susi. Ito siya. So itong Hilux is meron na siyang dalawang remote na susi and dalawang manual key. Mainly, yung manual key is gagamitin lang natin pang lock nung tailgate. Tapos, yung key niya is merong silhouette ng Hilux dito. Ayan. Equip na rin to ng Smart Entry. Ayan. Ilagay mo lang yung key fob sa bulsa mo. Then, press mo lang tong button na to, mag-unlock na siya. So, ayan. Try natin. Ayan. So, unlock na siya. So, pasok tayo sa loob. Ayan. Remove lang natin yung seat. Then, open natin yung engine. Siya. Then, buksan natin yung windows. All 4 windows niya is electrically powered and lahat yan automatic up and down. Tapos, open natin yung automatic na headlights and hazard. Tapos, buksan na rin natin yung fuel cap and yung hood niya. So, check natin yung exterior. Itong Hilux is meron na siyang hood lift assist. So, kahit isang kamay lang, pwede mo na siyang iangat dahil meron siya nitong dalawang hood lift assist. And yung engine ng Hilux natin is a 2.4 liter 4-cylinder, 16-valve, double overhead cam, variable nozzle turbo with air-cooled intercooler. And it produces 150 horsepower at 3,400 RPM and 400 Nm of torque at 1,600 to 2,000 RPM. And yung transmission niya is 6-speed na automatic. So, sobrang reliable ng engine na to, and yung power ng engine niya is enough na din. Tapos, yung aftermarket support and parts availability is sobrang dami naman. So, hindi ka magkakaroon ng problema dito sa engine ng Hilux natin. So, ayan yung engine niya. Then, dito sa harap ng Hilux natin, yung headlight niya is naka-bi-beam na projector headlight na yan. So, dito yung low beam niya and high beam sa isang projector. Then, andito yung daytime running light natin. Turn signals natin is LED. Then, meron tayong fog lights. Tapos, ito, gray yung housing ng fog lights natin which complements the over fender dito sa gilid. So, yung over fender nito, compared sa GR and 2.8 na Conquest, mas malapad yung over fender nila. Ito kasi medyo manipis lang. Then, dito sa gitna is laminated na yung Toyota badge natin. 360 camera, dito siya located. Tapos, meron tayong chrome accents dito and matte black finish yung grille niya. So, ito yung front nung Hilux natin. Yung design niya is very thick and wide na rugged and sporty look. And malaki din yung grills natin for better cooling. Ayan. Then, dito naman tayo sa side niya. Naka 18-inch na gloss black na alloy wheels siya.
And yung tire size niya is 265 by 60 R18. Naka-disc brake na rin siya dito sa harap with ABS. And yung suspension niya is double wishbone suspension dito sa harap. Tapos meron tayong gray accents dito para sa over fender niya, and meron tayong mudguard. Then yung stepboard natin is naka matte black na finish. Same with yung door mirrors natin. Integrated na rin yung side turn signals natin. Meron tayong 360 camera and paddle lamp. Tapos may Hilux logo tayo dito. Tapos blacked out na rin yung door handle natin. Dito sa taas, yung antenna natin is pole type siya. And meron tayong roof rail dito sa taas. Then dito naman tayo sa likod. Sa Hilux natin na 2.8 and sa GR Sport is naka-disc brake siya dito sa likod. Pero itong 2.4 na Hilux, naka-drum brake tayo. Tapos yung suspension niya is lift spring rigid axle. Ayan. Tapos meron pa tayong over fender din dito sa likod. And meron tayong sports bar. So ayan, gray dito, tapos matte black dito sa likod. Tapos may conquest tayo dito. And dito sa likod. So itong likod natin is naka LED na taillight siya. Pero yung turn signal natin and yung reverse light natin is bulb type siya. Tapos meron tayong apat na sensor. Ayan, apat siya. So yan yung reverse sensor natin. And dito sa gitna meron tayong Hilux na logo. Ito yung third brake lamp natin. Gusto ko yung pwesto ng third brake lamp niya, wala siya dito sa salamin kasi pag nagkarga ka ng maraming gamit, matatakpan siya. So dito visible siya. Tapos ito yung gamit nung manual key natin. So pang lock lang nitong tailgate natin. Tapos para ma-open siya, buksan mo lang to. Meron din siyang tailgate assist. So sobrang gaan niya. Kahit isang kamay kaya. Tapos ito yung truck bed niya, wide yung opening niya for better loading and unloading ng mga cargo mo. Tapos meron tayong steel plate na tailgate bracket. And merong apat na anchor points. So ito isa, ito isa, ito isa. Yan, apat sila. And Toyota dun sa gitna. So ito yung truck bed niya. Sobrang lapad and malaki. And yung capacity pala nito is up to 1 ton. So, itong Hilux ginawa talaga for hauling and daily na workhorse mo. So, sara natin. Ayan, sobrang gaan niya. So, dito naman tayo. So, itong fuel tank capacity ng Hilux natin is 80 liters and diesel siya. So, ayan, diesel. So, hindi ka na magkakamali kasi may nakalagay ng diesel. Ayan. Then, dito tayo sa second row na seat niya. Dito, pagbukas mo ng pinto, mapapansin mo meron tayong illumination dito sa gilid. May ambient lighting tayo na color blue. Gray accents, plastic yung material dito. Pero dito, leather siya and may white stitching. Tapos, window controls mo and piano black yung accents dito. Meron tayong bottle holder, storage dito, speaker, and yung leather seat niya. So, tinanggal ko yung headrest kanina kasi nafo-fold tong seats niya 60-40. So, 60-40. Ayan. And pwede mo ring itaas to dahil may storage dito. All you have to do is hilahin mo lang tong latch dito. Ayan. And then, buksan mo lang to. Ayan. Dalawa yan, dito sa side na to and sa kabila. Doon naman sa kabila, doon nakalagay yung tools mo. So, ayan. Pasok tayo. Ayan. So, dito sa second row niya, meron tayong pocket dito, dalawang aircon vent, tapos piano black yung paligid niya. Pocket ulit dito and may hook tayo dito. Tapos, sa kabila, meron din tayong ambient lighting and dalawang cup holder. Ayan. Yung center armrest natin may dalawang cup holder. Tapos, yung
tunnel niya is hindi naman ganun kalaki. So kahit may umupo sa gitna is okay lang. And yung seating position niya is medyo upright siya, which is normal naman sa mga pickup. Pero komportable pa rin naman. Dahil yung leg support nitong upuan is okay pa rin naman. Tapos yung headliner natin is black. And meron tayong dome light dito. Ayan siya. Then, punta naman tayo sa harapan. So, check natin tong harapan. So, dito sa harap, sa driver's side, pag bukas mo ng pinto, meron tayong gray accents, ambient lighting na color blue, plastic yung material, and leather dito. Tapos, merong white stitching. Tapos, piano black accents dito. Lahat ng windows niya is electrically powered and lahat automatic na for convenience. So, try natin yung sa likod. Ayan, hindi ko na siya hawak. Isang pindot lang and pull. Kusa na siya. Tapos, ito naman yung side mirror controls mo. Ito yung pang-retract niya. Ayan. So, pindutin ko ulit. Tapos, ito yung pang-adjust. Then, dito sa left side naman niya, ito yung parking sensors natin. Ito yung camera and blind spot monitoring niya. So, ayan. Pwede mo siyang i-on and off. Yung blind spot monitoring, andun siya sa may side mirror. Lumalabas siya. May umiilaw lang dito sa gilid. Ayan. Tapos, yung seat niya pala is leather na merong white stitching. So, perforated leather siya and naka 8-way na power adjust siya. So, try natin. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7, ito, 8. Then, pasok tayo sa loob. So, i-try natin yung horn niya. Then, sara natin yung windows. And i-off natin yung hazard. So, ito yung interior nung Hilux. Umpisa natin dito sa taas. Yung headliner niya is black. Meron tayong map light dito. Ayan. Meron ding lalagyan ng sunglasses. Tapos, naka-auto dimming na rear view mirror tayo. Tapos, meron tayong sun visor pero wala tayong mirror. Dito sa passenger natin, meron tayong mirror. Ayan. Tapos, dito sa left side is meron tayong tweeter, aircon vent, tapos piano black accents dito. And ito yung steering wheel natin. So, power steering wheel tayo. Dito sa left side ng steering wheel natin, meron tayong radio controls, volume up and down. Ayan siya. Next track, previews, modes, voice command, and hands-free telephone. Tapos dito rin yung automatic headlights natin. So, ayan, naka-auto. Ayan. Then, dito naman sa right side niya is yung buttons para makontrol natin yung TFT display doon. So, ayan, ito yung buttons. Tapos, ito yung pang-change lang to ng settings dun sa trip meter mo. Ayan. Basta pang-change lang to ng settings. Papaliwanag ko mamaya. Then ito back. Ito naman yung interval. Tapos yung lane departure alert. Dito sa baba niya yung cruise control. Ayan. So ito, pindutin mo lang to pag gusto mong gamitin. Ayan. Radar ready. Then pag inap mo siya, dun yung resume, then baba is set, then pag cancel, i-pull mo lang siya. So, i-off na natin yung cruise control. So, pakita ko pala sa inyo yung function nito mamaya. Then, dito sa gitna, ito yung aircon vent niya. Tapos, meron tayong gray accents dito, piano black, dito yung clock natin, and hazard. Yung aircon vent, pwede mong i-shut yung flow ng air. Ayan, nagsasara siya. Tapos, ito naman yung 9-inch na infotainment niya. Wireless Apple CarPlay and Android Auto siya. So, hindi mo na kailangang maglabas pa ng cord para mag-connect sa Apple CarPlay and Android Auto. Then, yung paligid niya is yung paint parang meron siyang ayan, glitters. Which is nakaka-add sa premium feel nitong Conquest natin. Ito yung push button start mo. Sa baba naman niya yung air condition controls natin. So ito yung fan speed natin.
Ayan. Naka-dual zone na automatic climate control tayo. So, ito yung auto. Ayan, kusa na siya. Tapos, temperature. Tapos, ayan, temperature dito sa kabila. Kung gusto mo naman nakasync sila. Ayan, dual sila. Then, ito yung front defogger, rear defogger, fan speed, different zones. Ayan. Ito yung recycler natin, tapos ito yung AC on, AC off. Then, para ma-off mo yung air condition natin, pindutin mo lang tong button na to. Tapos sa baba niya, ito yung traction control natin. Tapos meron tayong dalawang 12 volts na power outlet. Tapos may storage tayo dito. Dalawang cup holder, which is for me, gusto ko yung pwesto niya sa harap siya ng shift knob kasi pag dito siya sa likod nakalagay at nag-shift ka, lalo na sa mga naka-manual, matatamaan mo yung drinks mo. Then, andito yung eco and power button natin. Pag pinit mo yung eco, ayan, lalabas siya dyan. Then, power. Tapos, ito yung shift knob niya. Leather siya na may piano block dito. Try natin siyang lagay sa reverse. Ayan yung 360 na camera natin and reverse camera. Pag ito lang, reverse camera lang siya. Pindutin ulit natin. Yan siya. Then neutral, drive, and ito yung sequential. So plus minus siya. Sa GR natin, meron tayong paddle shifters dito. Tapos meron tayong storage pa dito, cable type na handbrake. Tapos yung center armrest natin is sobrang lapad niya and leather din siya. So buksan natin. Ayan, malalim din yung center armrest natin, yung storage. Then sa passenger side, meron pa rin tayong ambient lighting. Tapos dalawa yung compartment natin. Ayan, saan yung isa? Ayan. So dalawa siya. Then ito yung interior ulit nung Hilux. So kalkalin naman natin yung 4.2 inch na digital and analog na instrument panel natin. By using these buttons, magagalaw natin yung sa instrument panel niya. So, ayan, try natin. So, ito yung real-time na fuel consumption mo. Ito yung average fuel consumption, total mileage, outside temperature, dito yung gear mo, and ito yung lane departure alert. Dito sa left side, yung tachometer mo, engine temperature, ito yung handbrake natin. Tapos dito sa right side naman is yung speedometer mo, fuel gauge, and yung seatbelt na warning. And ito yung sa lights natin. So try natin siyang i-move. And sa baba, and average speed, ito yung eco score. Ito yung fuel consumption mo. Tapos ito yung, ayan, pag lumiko ka, makikita mo na lumiliko din yung tires doon. Ayan. Then, baba pa natin. Ayan, yung digital speed. So, pwede mo siyang gawing digital speed. Then, right. Ito naman yung sa cruise control mo. Pag pinindot mo siya, ayan, radar ready. Then, itong button na to, ito yung interval. Kung gaano kalayo. Yan, halimbawa, ayan, 3 cars away, 2 cars away, or 1 car away. Pero depende pa rin yan sa speed mo. Siyempre, pag mabilis yung speed mo, mas malayo yung distance niya. Then, naka-dynamic radar cruise control to. So, meron tayong Toyota Safety Sense. And maraming features yung Toyota Safety Sense. And dito yung camera niya. Then, next natin. Ito yung warnings mo. Ayan. Halimbawa, fuel low, dyan lalabas yan, nakabukas yung pinto, dyan din. Settings, ayan, push. Ito yung lane departure. Tapos, pre-collision system. Then, customize, meter customization. Ayan. So, ito siya. Pag pinindot mo ng matagal to, ito yung lalabas sa kanya, yung meter customization. So, ayan. So, parang magpapalit ka lang ng screen. So, try natin. Units. Ayan, kilometer per liter, eco, switch settings, ayan yun. Ito yung button na yon, yung switch settings. Driver info, and drive info 1, bar type, and so
value type. So, dun na lang tayo sa bar type kasi parang mas maganda siya for me. Average fuel economy after reset. Ayan. Color, pwede mo siyang baguhin. Ito, naka-blue. Lagyan natin sa red. Ayan. Then, eco saving. Ayan. Initialize display. So, ayan. So, wag na natin siyang i-reset sa factory settings. Tapos, ayan. Very informative naman siya. Yung TFT display natin dito sa gitna. Then, ito naman yung 9-inch na infotainment niya. Again, Apple CarPlay and Android Auto na siya and wireless din siya. So, home natin. And may Hilux pa sa gitna. Pwede mo siyang bago-baguhin. Ito, Bluetooth, radio, Apple CarPlay, Android Auto, USB, vehicle info, phone, ito, VR, voice recognition ata yun. Then, iPad, picture, browser, and Miracast. So, pwede kang manood ng movie dito. Settings. Ayan. So, device name, ayan, audio, display, so, brightness, ayan. Self-explanatory naman. Then, meron din siyang Wi-Fi. Pwede kang mag-hotspot, then i-connect siya sa Wi-Fi. So, marami kang pwedeng gawin dito sa infotainment natin. So, yung apps, ayan, wala. Then, phone, music, and FM1. So, responsive din yung infotainment natin. Ito, settings. Ayan. Ito. Ayan. Again, ito yung interior nung Hilux natin. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. At kung nagustuhan niyo ang aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about Toyota. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any Toyota units, i-message or call nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.